Pangulo natin ay dinonate niyang isa niyang kidney kay President Marcos Sr. Alam niyo ba, ang isang nagdonate ng kidney, hindi ka pwedeng mag-abuso sa iyong sarili. Kasi, tsugi ka kagad eh. Kita niyo naman ang Pangulo natin, ilang taon na yan. Nakukuha pang yung exercise niya. Hard yun eh, mga kaibigan. Hard exercise ang ginagawa ng ating Pangulo, hindi lang basta-basta. Bakit ko nasabing hard yun? Kasi nasubukan ko yung ganong exercise, mga kaibigan. Wala pang 2 minutes. Talagang sobrang pagod na ako. Wala pang 2 minutes siguro seconds pa lang, ramdam ko na yung pagod. Kasi, nung tumigil ako sa pagtuturo, na-stay lang ako sa bahay, yung trabaho ko, yung trabaho na online, yung panay upo. So, hindi na talaga ako masyadong nakakapag-exercise. At kapag ginagawa mo yun, mga kaibigan, nag-exercise ka ng ganun, ramdam na ramdam mo, nakakapagod. At mabigat ang dating sa katawan. Pero ang Pangulo natin, kayang-kaya niya. Ibig sabihin, ang Pangulo natin, health conscious. Diba? So, mga kaibigan, kung ikaw ay nag-iisip, kung ikaw ay matalinong tao, maiisip mo yan, mga kaibigan eh. Mapapagtimbang-timbang mo sino between RRD and PBBM, sino sa kanila ang may manifestation na addict. Alam mo na kung sino. Diba? Kasi ang tao na lango sa droga, meron yan ebidensya. Nakikita sa isip. Sino ba ang hot-tempered? Sino ba ang palamura? Sino ba ang umaamin na tsumutsugi ng tao? Diba? Sino ba ang very open at very vocal sa kanyang pagiging babaero? Sino ba ang broken family? Alam niyo na. So, sino ngayon ang addict? Alam niyo na. Kahit hindi na natin alam niyo na yan, di ba? Pero sabi niya, matagal na daw yun. Matagal na daw na hindi siya gumagamit ng fentanyl. O sige, maniwala tayo. Matagal na daw siya hindi gumagamit. Pero, sa mga pinagsasabi niya na ihiwalay ang Mindanao, ano yun? Ngayon pa? Ihiwalay ang Mindanao? Kung kailan yung mga Moro National Liberation Front na dati ay humahawak ng baril, ngayon ay inadapt na ng AFP. Sila ngayon ay mga sundalo na, mga legit na sila na mga fighter ng ating bansa. At sumusweldo pa with benefits. Hindi na yan babalik sa dati na maghahawak ng sandata. Hindi na, kasi nararanasan na nila ngayon na belong sila sa gobyerno. Dahil sabi nga, mga kaibigan ni Congressman De Maporo, ngayon pa kayo mag-iisip na ihiwalay ang Mindanao kung kailan nararanasan na namin ang peace and order sa aming mga lugar. Sabi mismo ni Congressman De Maporo, kapag gusto mong ihiwalay ang Mindanao, ibig sabihin, parang, yan daw 2-step backward. Bumabalik ka binabalikan mo 2-step backward. Yung nakaraan na napakagulo. Ay, sa panahon daw ngayon, ang sabi ni Congressman De Maporo, ay okay na, maayos na ang kanilang lugar at nararanasan na nila ang peace and order. At yung kanilang talagang belong sila dito sa gobyerno. Nararanasan na. Pagkatapos, iwalay ang Mindanao. Doon pa nga lang sa thoughts na yun Iba na Maisip mo, yung mag-iisip na hiwalay ang Mindanao ngayon, matino ba yan? Matinong pag-iisip ba yan? Doon pa nga lang
Doon pa lang mga kaibigan, mahahalata mo na merong depekto. O, resulta ba yan ng kagagamit ng fentanyl? O. Ano pa mga kaibigan? Tuloy natin. Mamahalang hindi tama. Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Ito ang sabihin ko sa iyo ha. Total, ginamit niya yung kay Nebuchadnezzar, no? Si Nebuchadnezzar kasi mga kaibigan, hari iyan hari. At dahil doon sa kanyang kayabangan, yung siya ay, kasi nasa kanya na lahat mga kaibigan parang baliwala sa kanya yung yung si God, no? So ang ginawa ng Panginoon isang araw, ginawa siyang parang hayop talaga, nawala yung kanyang pag-iisip mga kaibigan, at siya ay kumakain ng damo. As in, literally, kumakain siya ng damo. Yung kanyang pag-iisip na tao, parang nawala yun, parang napalitan ng hayop na pag-iisip. At yun, talagang na-reduce siya into zero. From king na napaka makapangyarihan, na-reduce siya into zero. Ito naman ang masasabi ko kay Apollo Kibuloy. Okay. Hayaan mo ang Diyos na gumawa sa panahon ngayon ni PBBM, just in case sa totoo ang sinasabi mo na evil itong pamumuno ni PBBM. Ngayon, hayaan mo ang Panginoon na siya ang gagawa, magpaparusa, matutulad si PBBM kay Nebuchadnezzar. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa nito, hindi ikaw ang magja-judge, hindi ikaw ang gagawa niyan. Kasi kung totoo ang sinasabi mo na evil itong pamumuno ni PBBM, lahat yan ay magkakaroon ng wakas, magkakaroon yan ng katapusan. Katulad ng mga nangyari sa mga nagdaang panahon na kita nyo naman mga kaibigan, no? Yung ginawa nila kay President Marcos. Pinipol power nila, di ba? Kinudita nila para mapaalis sa pwesto si President Marcos. Anong nangyari? Mga kaibigan, pinahirapan ng gusto si President Marcos, pati ang Marcos family. Pero mga kaibigan, tingnan nyo ngayon, anong nangyari dun sa mga tao na nagpahirap kay Pangulong Marcos? First Lady Imelda Marcos hanggang ngayon buhay pa. At hanggang ngayon mga kaibigan, may maintenance, pero hindi kagaya nung mga umapi kay President Marcos na ang sakit ay grabe. 'Di ba? Hindi ko nasasabihin kasi napaka-sensitive na kasi 'di ba? Yung bunso 'yan yung bunso. Talagang parang siya yung talagang tinamaan ng lahat ng kanyang pamilya. So hindi ko na masyadong elaborate kasi nakakaawa din naman mga kaibigan, no? So ganun 'yun. Ito kung talagang sa tingin mo evil itong Marcos administration ngayon, hayaan mo ang Diyos, hayaan mo ang Panginoon. Ang magagawa mo lang para dito sa administrasyon na to, kung talagang tunay ka na pastor, ang kaya mo lang gawin dito ay ipanalangin ang administrasyon na maging maayos. Yun lang ang kaya mong gawin. Pero maling-mali ang ginagawa mo ngayon na humihingi ka ng simpatya sa mga tao para magalit sa Marcos administration. Kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos, dapat alam mo na ang ginagawa mo dapat ngayon ay ipanalangin ang ating Pangulo, ipanalangin ang bansa, ipanalangin ang kanyang administrasyon na maging maayos. Pero never, huwag mong gagawin na humingi ng simpatya sa mga tao para mag-aklas, para patalsikin ang present administration. Dahil yan ang ginawa mo. Yan ang panawagan mo. Diba? Narinig nyo naman yung mga sinabi niya earlier na nananawagan siya sa taong bayan para maalis na itong evil administration. Which is, maling-mali ang ginagawa mo ngayon. Pastor ka, pero hindi mo to alam. Diba? So, kita natin, may sabi talaga. Pastor ka ba talaga? Alagad ka ba talaga ng Panginoong Diyos? Tuloy natin, ha? Tuloy natin, mga kaibigan.
dinemonize. Ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mga kalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Wala naman sa'yo nagtatanong kung may bisyo ka eh. Kung naninigarilyo ka, di ba? Wala naman sa'yo nagtatanong. Ang reklamo dito sa'yo ng mga babae na lumabas, ang reklamo sa'yo ay hinalay mo sila. Na di umano sila ay pinilit para makipagtalik sa'yo. At yung mga lalaki naman, pati mga babae, pinangakuan mo na pag-aaralin pero hindi mo ginawa. Bagkus ay pinapagpalimos mo sila. At meron silang mga kota na dapat ma-hit at kapag hindi nila na-hit yung kota, meron silang parusa. To the point na pinalalagyan ng sili yung kanilang mga diba? So yan ang mga reklamo sa'yo. At hindi lang mga Pilipino ang nagrereklamo sa'yo, iba-ibang lahi. Kasi di ba sa iba-ibang bansa ang ang Kingdom of Jesus Christ na organization mo, di ba? So, iba-ibang bansa 'yan. So sa Amerika may mga nagrereklamo din, meron ding mga Ukrainian, meron ding mga Russian, iba-iba. Yun ang sa'yo, yun ang reklamo nila sa'yo, itong mga biktima na to, na sila ay iyong hinalay. Hindi naman nila sinabi na, nagrereklamo kami kasi naninigarilyo itong si Nagrereklamo kami kasi nagdadrugs itong si Hindi ganoon. Ang reklamo sa'yo, malinaw. Hinalay mo sila sa kanilang batang kaisipan, sa kanilang murang gulang. Mga minors, pinaghahalay mo sila. Yun ang reklamo sa'yo. Ba? So, mo to? Sagutin mo to. Imbis na, kasi walang kwenta yung ginagawa mo ngayon na naglabas ka ng video, pinagtanggol mo sarili mo, pagkatapos sinisiraan mo itong Marcos administration, nanawagan ka na magsama-sama, mga Pilipino, na patalsikin itong administrasyon na to. Hello! Hindi kami sasama sa laban mo dahil unang-una sa lahat, kitang-kita namin na maganda ang administrasyon na ito. Na ang administrasyon na to ay dinadala tayo tungo sa bagong Pilipinas. Kaya, walang sasama sa'yo. Ang sasama lang sa'yo yung mga na-brainwash mo. Diyan sa iyong sa iyong kulto. Sila lang. Pero kami na mga matitino na mga Pilipino, hindi kami sasama sa'yo. Sorry. Okay, tuloy natin. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae. Tapos kapag naghihindi daw siya, yun, binabaliktad daw siya. Hello? Sa tingin mo, yung mga babae na mga minors, na mga 12, 13, 14, 15, 16,
Sa tingin mo, yung mga yan, maglalakas ng loob para hamunin ka, para yayain ka na mag-sex? Eh, mga walang experience nga yan ng ginalaw mo. Di umano sa mga sinasabi nila. Wala silang mga experience. Nung sila ay ginalaw mo, di umano. Di ba? Hindi magkakalakas ng loob ang mga yan. Kasi sa totoo lang, no, ang isang babae, lalo na kapag bata ka pa, wala ka pang experience, kahit gaano pa kagwapo yung nasa harapan mo, at kahit gaano pa ka-crush na crush mo yung nasa harapan mo, hindi ka mauuna na mag-initiate. Sasabihin na, uy, mag-ano tayo? Kasi wala kang experience eh. First time mo. Wala kang ganong wala ka pang ganong malisya. Hindi mo pa alam yun. Eh, siyempre, may mga nakakapanood sa mga internet, pero hindi pa rin. Hindi mag-i-initiate ang isang babae. Di ba? Unless na ang isang babae ay sanay na siya sa ganun, doon. Kaso yung mga inaano mo, yung mga di umano na biktima mo, ay mga minor. Sinasabi nila, mga minor sila. Noon, ginawa mo noon yan, pero yun nga, kahit na sila ay nagdemanda, na ibasura ang kaso, so ngayon na wala na yung power, dahil wala na yung dating pangulo, na kaibigan mo, naka-close mo, eh, nagkakaroon na sila ngayon ng mga, kumbaga, courage para lumabas. Diba? Kaya yung sinasabi mong pinag-aagawan ka, pagkatapos kapag umaayaw ka, ay binabaliktad ka. Hello? Walang babaeng ganun. Lalo na kapag minor. Huwag mo naman kaming gawin bobo. Hindi kami bobo. Hindi kami tanga. Ay, nako, mga kababayan. Eh, ako nga, sa totoo lang 16, 17, 18, 19, 20, 21 years old, 23. Ay, ano pa nga ako sa ganyan, mga kaibigan, parang, ewan ko parang napaka-naive ko. Walang kamuwang-muwang sa mga ganyang bagay. Sa totoo lang mga ganyang age, mga kaibigan, wala talaga akong kamuwang-muwang sa mga ganyang bagay. At kahit sabi ko nga, kahit may lalaki pa na gwapo sa harapan ko, wala akong muwang sa ganyang bagay, mga kaibigan. Ay, naalala ko nga noon, 18 years old ako, naglalaro pa ako Diba? Tapos itong mga hinalay mo, di umano, merong mga 11, 12, may 13, 14, 15, may 16. O, tapos sasabihin mo, nauuna? Hello! Nakakatawa naman to. Grabe nakakatawa Syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Oh, nag-aagawan sila. Mahirap pang sabihin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako Oh, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako. Tingnan nyo mga guys yung mga babae na to na humarap ngayon, no, na nirecall yung mga demanda nila, mga guys. Yung mga yan, yung iba dyan ay meron ng mga sariling buhay, sariling pamilya, no? Kumbaga, maayos na yung kanilang buhay. Tingnan mo kung totoo yung sinasabi niya na dahil daw napahiya, yan, kaya daw lumalabas ngayon. Bakit pa nila gagawin yun? Diba? Bakit pa nila gagawin yun? After so many years, lalabas sila dahil lang napahiya sila noon dahil tinanggihan mo? After so many years, kung kailan maganda ng buhay nila ngayon, unti-unti na silang nakaka-move on. Yung iba dyan may sarili ng pamilya. Ngayon pa ba sila lalabas? Pero lumabas sila. Hindi dahil sa nagalit sila sa iyo dahil tinanggihan mo sila. Lumabas sila ngayon
Dahil gusto nila ng hustisya at gusto nila na talagang magkaroon na talaga ng katapusan yung mga nangyaring ito. Kasi kapag hindi nga naman ito nagkaroon ng katapusan, ay magtutuloy-tuloy lang yan. Hindi magkakaroon ng hustisya, magkakatuloy-tuloy lang yan at marami pang mabibiktima na mga babae, na mga miyembro ng iyong kulto. 'Di ba? Kaya kailangan talaga na magkaroon yan ng tuldok. Kasi kapag hindi yan natuldukan, magtutuloy-tuloy lang yan. Kaya yung mga babaeng ito ngayon ay matapang na lumalabas. Hindi hindi yung lumalabas sila dahil galit sila dahil tinanggihan mo. Hello, ang tagal-tagal mo nang ginawa sa kanila yun. Pero lumalabas sila ngayon dahil nakikita nila na ito nga yung time na kung saan wala nang magpoprotekta sa'yo. Kasi Marcos administration na to. 'Di ba? Okay. Tuloy natin. Sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin ang aking mga BOA leaders. Hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi Maharli nasa kayo kanila na. daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatako ako sa aking sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, Bakit ka nagtatago? Unang-una sa lahat mga kaibigan na. Tingnan mo ang yung Tingnan nyo. humanitarian na ginagawa namin. Tingnan nyo mga kaibigan na. Unang-una sa lahat. Diba pumutok na nga ito. Ang daming nagrereklamo sa kanya. Oh. Pinatawag siya sa kongreso. So, ibig sabihin mga kaibigan, pinatawag siya sa kongreso na para sagutin niya to. Ibig sabihin, gustong linawin nga ito, no? Para maipagtanggol niya yung sarili niya, para madinig ang kanyang side. Kasi nga, ang mga nandito, yung mga witness, di ba? Mga witness. So, kung titingnan natin, dihado siya dito kasi ang napapakinggan ng taong bayan, yung mga witness lang. Kaya nga siya iniimbita para maipagtanggol din niya ang sarili niya at meron siyang maisagot. Harapin niya yung mga babae na to. No? Sabihin niya kung ano ba talaga yung totoo, na sinasabi niyang totoo daw. Sabihin niya para maipagtanggol niya ang sarili niya. At isa pa mga kaibigan, kapag pinatawag ka sa Senado, kitang-kita yan ng taong bayan, no? At napapanood ng taong bayan ang mga hearing. So, ibig sabihin, kapag andyan na social media, kitang-kita na yan eh. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi ka basta-basta gugurgurin dyan. Yung sinasabi niyang gugurgurin, Maharlika word yan, nanonood ng follower ni Maharlika yan, ni Maharlika, no? Hindi ka basta-basta gugurgurin. Kasi unang-una sa lahat, mga kaibigan, sino ba ang namamahala ngayon? Unang-una, ang namamahala ngayon, ang gobyerno, ay Marcos, si PBBM. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag meron sa yung nangyari, malamang sa malamang, ang sisisihin nila, yung gobyerno. Di ba? Yan ang ano dyan eh. At sabi ko nga kanina mga kaibigan, yung sinasabi nitong si Kibuloy na kikidnapin siya tapos gugurgurin, ang sinasabi ko, ang nakakatakot lang dyan, ay baka yung mga masasamang elemento ay sakyan. Kidnapin siya pagkatapos gugurgurin. Pagkatapos isisisi ang nangyari kay PBBM. Kasi si PBBM ang sinisisi niya na nakikipagsabuatan daw. No? So, ang masasabi ko dito, kapag once na pinatawag ka na sa Senate,
ano niya yan yung kumbaga, poproteksyonan ka na rin yan. Dahil, nakikita na ng buong Pilipinas yan, mga kaibigan. At ang Senate, kasama yan sa gobyerno. So, hindi yan sila papayag na ikaw ay basta lang kikidnapin, gugurgurin. Kasi, kahit sila, pwede silang mapaghinalaan. Diba? Pwede silang mapaghinalaan na baka sila yung gumawa nito. Lalong-lalo na, di ba, galit na galit ka ngayon kay Risa. Risa Hontiveros, no? Galit na galit siya. Mga kaibigan, although hindi ko naman yan si Risa Hontiveros kasi di ba alam naman natin yung stand niyan, anti-Marcos yan At nagpapakalat pa yan siya ng Never Again na libro, no? Kwento pa niya noon, yung kanyang yung kanyang salary, ilang buwan na salary, hindi daw niya ginagastos, ibinibigay niya para mapalimbag yung libro na Never Again, no? Yung tungkol sa martial law. Anti-Marcos yan Pero this time, syempre mga kaibigan, babae ako Babae. Meron akong nanay, meron akong kapatid mga babae, meron akong mga kamag-anak na mga babae, mga kaibigan na mga babae. So, ang concern ko dito, mailabas talaga ang katotohanan. Ngayon, kung totoo ang sinasabi mo na wala kang kasalanan, iisa lang naman ang hiling ng taong bayan. Pumunta ka sa hearing ng Senado at ipagtanggol mo ang sarili mo kung talagang wala kang kasalanan. Tama na ang kakadrama, ang dakdak ng dakdak. Tama na yung ginagawa mong pag-a-accuse sa ating Pangulo, PBBM, dahil hindi yan makakatulong. No? Tama na yan. Pumunta ka sa Senate. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Doon ka magpakatapang. Di ba? Bakit takot na takot ka? Bakit kailangan mong magtago? Di ba? Son of God ka, sabi mo, may-ari ng sanlibutan. So patunayan mo na ikaw ay son of God, may-ari ng sanlibutan. Patunayan mo yan. Pumunta ka sa Senate, harapin mo ang mga babae na nag-aakusa sa'yo. Huwag mo silang sisiraan na sila ay kesyo nagagalit sa'yo kasi gusto kanila, pagkatapos hindi mo pinagbigyan, kaya binabaliktad ka. Huwag mo silang sisiraan na ganun, no? Harapin mo sila at sabihin mo ang side mo kung ano ang totoo na sinasabi mo. Di ba? Okay. Tuloy natin. May 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin Saglat. ang mga kabataan Pilipino. So, inaamin niya dito mga guys na yung mga volunteers niya walang sweldo. So, tama pala yung sinasabi ni na Elias Jason, tsaka yung isa pa, no? Tama pa lang sinasabi nila, mga guys. So, pasok yun dun sa labor, no? Yung pag-aabuso, mga guys, no? Na pinagtatrabaho. Kasi mismo, sinabi niya, yung mga volunteers niya walang sweldo. Kasi sabi nung si alias Jason ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan Jackson or ano. Basta, yung lalaki, no? Na, nagsabi na yung tungkol kina BP, Sara at kay RRD na kumuha daw ng baril, no? So, eto, ang sabi niya mga kaibigan, pinagtatrabaho siya sa researcher sa SMNI sa umaga, tapos pagdating ng gabi, pinapamalimos. At ang sabi niya mga kaibigan, hindi nga sila binibigyan ng sweldo, wala rin silang benepisyo, SSS, PhilHealth, wala kahit ano. Kapag nasa mood daw si Kibuloy, kapag maayos daw yung mood ni Kibuloy, bibigyan sila ng 200 or 300. Pero minsan lang daw mangyari yun, no? Once a week, no? Nangyari yun. Pero yung trabaho niya, sobra-sobra. Researcher sa umaga, sa SMNI, sa gabi naman, namamalimos. So, tama pala, mga kaibigan. Kino-confirm ngayon ni Kibuloy yung sinabi ng lalaki na wala nga silang natatanggap na sweldo. Kasi yung sabi ni Kibuloy, narinig nyo,
na yung mga volunteers daw niya walang sweldo. So, totoo pala yung sinasabi nung lalaki na wala silang sweldo. Pero yung trabaho nila ay sobrang nakakapagod, no? Researcher siya sa umaga, no, sa SMNI, sa gabi naman ay namamalimos. So, ganun din yung sinabi ni alias Jackson na grabe yung kanilang trabaho pero wala nga silang sweldo. So, pasok yun sa sa labor yun, mga kaibigan. 'Di ba? Na paglabag yun sa labor code natin na ang isang tao kapag pinapagtrabaho mo, dapat may sweldo yan, dapat may benefits yan, 'di ba? So, kita natin, inamin ni Kibuloy na hindi nga niya pinapasahod yung kanyang mga miyembro na pinagtatrabaho niya, no? So, ano pa? Pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral nang wala pong bayad. Pagkatapos, Saglit. Anong mapaaral? Kasi mga kaibigan, kung narinig nyo naman yung di ba, yung mga biktima. Ang sabi nila, kaya daw sila pumasok dito sa ni-recruit sila kasi ang sabi sa kanila ay paaralin. So, yun ang alam nila, paaralin sila. Tapos, mga kaibigan, nung andoon na sila sa organisasyon, no, ni Kibuloy, nung andoon na sila, ay hindi naman daw sila pinaaral. At yung isa, yung si Elias Alex ba yun? Pinaaral siya, pero wala daw siyang magawa kundi huminto kaagad. Kasi mga kaibigan, kita nyo, pinag-aaral daw siya pagkatapos pinapalimos siya. Wala daw siyang time mag-aral, mga kaibigan. Pinapalimos, no? Namamalimos sila. At kung hindi daw ma-hit yung quota, sinasaktan, binabartolina. Mga kaibigan, kahit sino naman eh. Paano ka makakapag-aral kung uutusan ka pang mamalimos? Tapos meron ka pang quota na kailangan ma-hit. At kapag hindi mo na-hit ang quota, ikaw ay ibabartolina, ikaw ay parurusahan. Oh, paano ka makakapag-aral? Sige nga, kayo nga. Mag-aral nga kayo, tapos mamalimos kayo. Oh, tapos may quota kayo Pag hindi nyo na-hit yung quota, torture. O sige nga, kaya nyo ba? Kaya nyo ba yun, mga kaibigan? Kahit sino, hindi kakayanin yun. Mag-aaral ka, paano ka pa gagawa ng assignment? Paano ka makakapag-isip ng tama? Diba? So, hindi totoo yung sinasabi ni Kibuloy na pinag-aaral. No? Ano pa? kalamidad. Walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika. At may kabayaran. Saglit. Mali na naman to. Kapag may kalamidad daw, wala daw tumutulong. Pag may tumutulong daw, politika at may kabayaran. Tanungin ko kayo 6 na taon si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. So, eto ba, ibig ba niya sabihin na sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang tumutulong? Pag may tumulong man, ay dahil lang sa politika. Kung nangyari yan sa panahon ng kanyang kaibigan, pues ngayon sa panahon ni PBBM, hindi. Kita nyo nga Kahit nga ginawa na siya ng masama dyan sa Davao, pumunta pa siya, personal na pumunta. At talagang nag-abot ng tulong. Namigay pa ng mga land titles. Namigay pa ng mga makabagong makinarya para magamit sa farming. Namigay pa ng mga financial aids. Diba? So, ano yung sinasabi niya na walang tumutulong kapag may kalamidad? Na parang gusto niyang sabihin na sila lang ang tumutulong? Kingdom of Jesus Christ. Hello! Ano lang naman yung tulong mo? Mga ano lang naman yan, mga relief goods lang naman yan. Ang daming NGO na tumutulong.
May mga angat buhay, nakakatulong din ang angat buhay ni Lenny. Marami pang NGO. Pagkatapos sasabihin mo, oh, kayo lang ba ang tumutulong? Ang gobyerno in the first place tumutulong. Sabi ko nga sa inyo nung pumunta nga kami sa Tacloban yung nakausap namin doon kasi doon daw sa kanila, mga kaibigan, sa panahon ng Marcos administration, andyan pa lang yung announcement na magkakaroon ng ganito, signal ganyan-ganyan. Napakaaga pa nga daw, mga kaibigan, andyan na naka-preposition na, mga kaibigan, yung mga relief goods, naka-ready na yung mga cash na ibibigay, naka-ready na din yung paglilipatan ng mga tao para aalisin sila sa mga bahay nila. So, naka-ready na daw. So, minsan nga daw, mga kaibigan, nagkaroon sila ng biruan doon, ay hindi tumuloy yung bagyo. Kasi naman, natakot siguro kasi pinaghandaan natin ready tayo. So, kung makikita natin, mali yung sinasabi ni Kibuloy na wala daw tumutulong kapag meron daw mga calamities, mga disaster. Kasi ngayon sa panahon ng Marcos administration, wala pa yung bagyo. Andyan na lahat naka-preposition na. Ready na ang mga cash. Ready na yung mga pupuntahan ng mga tao para doon sila muna pansamantala na tumuloy. Lahat ready na. So, ano yung sinasabi ni Kibuloy? No, maling-mali ito, mga kaibigan, no? So, ituloy pa natin. Ang dami talaga niyang mga maling sinasabi, Kami sa mga paghalipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag ako sa Amerikang yan. Saglit. Hindi naman kasi, alam mo, ang kaso ni Kibuloy, hindi naman sa Amerika Kumbaga, hindi naman ang kasalanan niya, kasi meron siyang ginawa sa state, no? Ang kasalanan niya, ang nagdemanda sa kanya, hindi yung state, hindi yung Amerika mismo. Ang nagdemanda sa kanya, yung mga tao doon, yung kanyang mga biktima. Bakit parang pinapalabas niya na yung Amerika mismo? Hello, hindi yung Amerika mismo ang nagdemanda sa'yo. Ang nagdemanda sa'yo ay yung mga babae na di umano ay ginahasa mo. Diba? At nangyari yung mga krimen na yan sa Amerika. At meron din dito sa Davao. Pero nung mga panahon na nasa Amerika ka, yung mga babae na yon ay humingi ng tulong, nagdemanda sila, nireklamo kanila. Kaya, hindi ang Amerika ang sa'yo, ang gumigipit sa'yo. Hindi ang Amerika ang nagdemanda sa'yo. Ang nagdemanda sa'yo ay yung mga babae na di umano ay nabiktima mo. At iba-ibang iba-ibang nationality yun. Merong taga-Ukraine, merong Russian, merong American. Iba-iba yun. Diba? So, ano yung sinasabi niya na Amerika? Diyos ko. Parang inaano na naman niya kasi 'di ba alam niyo naman, 'di ba, yung stand ng kanyang kaibigan, dating pangulo, galit sa Amerika. Oh, China tayo, China. Oh. Maging tayo dito. Province of China. Tapos binabanatan yung Amerika. Hello, Pastor Kibbs. Hindi ang Amerika ang nagdemanda sa'yo. Hindi ang state ang nag-prosecute sa'yo, ang nagdidemanda, kundi yung mga tao, yung mga babae na di umano ay hinalay mo, inabuso mo, at yung mga lalaki na inabuso din, mga pinapalimos. Meron pa, ginamit, hinaras sexually ng iyong mataas na opisyal. Lalaki yun Siguro yung opisyalis mo ay ganon. Oh.
Napaiyak pa siya kasi pinilit siya na ipa